Magandang umaga po sa atin lahat. Good morning. Isang maulan na umaga ngayon dito sa ating lugar, no? At kahit doon po sa Quezon City, kasi kaninang madaling araw ay umalis na ako doon dahil sa nandun po kami ni Portia at ni Oliver since last Sunday evening sa hospital dahil kailangan na naman naming dalhin si Oliver dahil sa on and off yung kanyang lagnat at hindi ma-trace nung una ng doctors kahit na nag-antibiotic na, pero mabuti na lang at of course ginagamit ng Diyos ang mga doctors para malaman kung ano ang kanyang sakit at yung IDS po, yung kanyang infectious disease specialist ay na-determine yung isang uri ng antibiotic para humupa na po yung lagnat niya. Kaya lang may naging findings nung sa ultrasound ng kanyang tiyan nung nakaraan. At yun ay kailangang dumaan siya sa isang CT scan at naka-schedule po siya bukas. So isama niyo po sa prayer si Oliver, no? Dahil kailangan po namin ng prayers. Kailangan natin ng prayers. So sana po ay pagka naalala nyo si Oliver ay isama nyo po siya sa prayer. Kailangan po namin ng prayers ng bawat isa. Okay? So, bagamat tayo lahat ay may pinagdadaan ng mga pagsubok, hindi nga lang pare-pareho ang ating kalagayan, pero naniniwala ako na ang ating Diyos, katulad ng ating inawit, mananatili ang kanyang katapatan sa atin. Okay? So, andyan pa rin ang kanyang pag-alalay sa atin, pagsubaybay, pag-iingat, at ang mga provisions, maging ang lahat ng pangangailangan natin ay ipagkakaloob ng ating Diyos. Sa Kanya po ang papuri. So tayo po naman ngayon ay magtutuloy ng ating pag-aaral sa Kanyang mga salita na continuation po ng mga nakaraang pag-aaral natin. But this time, medyo maiiba po ang topic, mapapansin nyo mamaya. Okay? Pero babasahin po muna natin at ito po ay bahagi ng kanyang pagtuturo sa bansang Israel na meron pong prinsipyo na kailangan din nating iangkop sa panahon natin ngayon. At maging pagtutuwid doon sa mga taong nakapaligid doon sa Kanya, sa ating Panginoong Yesus nung siya ay nagtuturo, at siguro pagtutuwid na rin sa panahon natin ngayon. Kaya nga po, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos sa then and there, senaryo nila, at iaangkop natin ang principle sa here and now, sa panahon natin ngayon. So, siyempre, magkaiba ang panahon nila sa panahon natin. Okay? Kaya nga kailangan, makita lang natin yung principle, the biblical principle that must be applied for every practice in the Old and the New Testament na maaring iba na ang practice ngayon. Pero kailangan ang principle the same. Okay? So, ihanda po natin ngayon ang ating mga sarili at bubuksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 22 from verse 15 to verse 22. Okay? At mula po dyan, babasahin po natin ang mga talata. Okay? So, hilingan ko po ang lahat. Matthew 22 verse 15 to 22. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. They sent their disciples to him along with the Herodians. "Teacher," they said, "we know that you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by men because you pay no attention to who they are. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay taxes to Caesar or not?" But Jesus, knowing their evil intent, said, "You hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax." And they brought him a denarius. And he asked them, "Whose portrait is this?
And whose inscription? Caesar's, they replied. Then he said to them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. When they heard this, they were amazed. So they left him and went away. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa panibagong linggo na ipinagkaloob mo po sa amin. Isang linggo na punong-puno po ng pag-asa, punong-puno ng pananampalataya sa iyo, na meron ka pong gagawin ng mga himala at mga bagay na kami po'y mamamangha dahil sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong pinagkakaloob mo upang kami ay makadalo sa gawain mo, makapakinig ng iyong mga salita na magsisilbing gabay sa amin kung paano po kami mamumuhay habang inaantay po namin ang iyong muling pagbabalik. Kaya, Panginoon, tulutan mo ang iyong banal na Espiritu ang manguna sa aming lahat. Maging sa akin na magtuturo, pangunahan mo po ako, at ang lahat ng iyong kalooban nawa ang aking maibahagi lamang, at ikaw po matanghal sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo, sa oras na to, ang pangangaral at pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw lamang ang matanghal, sa iyo po ang papuri. Salamat, O Diyos. Ang lahat nito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Okay. So, katulad po ng ating mga nasundan, kayo po ba'y nakakasunod doon sa ating pag-aaral ng mga nakaraang linggo? Okay. So, mula nung pumasok po ang ating Panginoong Jesus sa Jerusalem, alala niyo po ba, no? Nagkaroon ng entry ang ating Panginoon sa Jerusalem. At according to Bible scholars, halos less than 2 weeks na lang, Passion of Christ na as Jesus entered Jerusalem. So, noong pumasok na si Jesus sa Jerusalem, pinahintulutan na niya yung mga tao na i-proclaim na siya ang Messiah, no? Hosanna. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. At pagkatapos po nun, napag-aralan po natin na nagkaroon siya ng opportunity na linisin yung templo. Dahil ginawa ngang den of robbers. Nagpapagaling siya sa templo, nagturo sa templo. Ito po yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraan. At nagka-encounter siya ng mga religious leaders. Right? At ang isang encounter niya sa mga religious leaders, ang mga accusation sa kanya ay kinagamitan niya ng tinatawag nating parables o mga talinghaga. At maging nung nakaraang linggo, natutunan natin ang isang talinghaga. Ang talinghaga patungkol sa wedding banquet, no? Yung invitation ng hari sa kasal ng kanyang anak. Marami ang hindi natanggap yung imbitasyon pero hindi dumalo. Okay? At nakita natin doon yung patience ng Diyos, no, ng hari, no? In spite na hindi sila dumalo, talagang nagpapadala pa rin siya ng servants para i-follow up sila at padaluhin. Pero hindi pa rin sila dumadalo until na nagkaroon nga lang ng masaklap na kwento. Kasi yung ibang mga iniimbita, pinatay pa yung mga servants nung hari. And narinig natin yung kwento nung nakaraan, ano? So, bukod sa, andun ang patience ng Diyos, andun ang patience ng hari, kung ilang beses niya pinadadala ang kanyang mga servants para yayain ang mga tao na sumama sa kanyang pagdiriwang, pero dahil tumatanggi sila, may judgment. So, there is always God's patience and love, but there will come a time that there will be judgment for those people who will reject. Yun po yung natutunan natin nung nakaraan linggo.
Kaya nga po, kung tayo ngayon ay nasa panahon na inaantay naman natin ang kasalan, the wedding of the Lamb. Okay? Ang kasalan ng ating Panginoong Jesus, no? Sa Revelation, nakasulat po yon. At habang inaantay natin ito, ay dapat paghandaan natin. Kung a-attend tayo nito, dapat tatanggapin natin yung imbitasyon niya at the same time ay paghahandaan natin. Kasi may dumalo doon sa kasalan, doon sa parable ni Jesus, na hindi handa. At nagkaroon pa rin ng judgment doon sa taong dumalo nung kasalan pero hindi handa. Okay? So ganun din po ngayon sa ating panahon. Yes, we've been hearing that Christ has died, Christ has risen, and Christ will come again. Seemingly maraming tao ang binabaliwala yung Christ will come again. And there is the invitation right now. At pagdating ng ating Panginoong Jesus, definitely magkakaroon po ng wedding of the Lamb. At yung mga hindi handa ay magkakaroon din uli ng judgment sa kanila. Kaya nga po yun ang ating pinag-aaralan nung nakaraang linggo. Okay, but this time, yung pong kwentong mababasa natin ay ang mga tao, lalo na mga religious leaders, pero hindi lang religious leaders, pati po mga political leaders nung panahon ng ating Panginoong Hesus, ay pinuntahan siya at nagtanong ng isang controversial issue. Okay? At ito ay patungkol sa taxation. Tax. Sa atin ba ngayon, controversial issue ba ang taxation? Yung pagbabayad ng buwis. Siguro hindi problema sa atin dito yun, no? Hindi problema masyado. Pero nung panahon nila, malaking issue yun. At mamaya pag-aaralan natin kung bakit naging malaking issue yun. So ito ay again, isang accusation na gusto nilang makita kay Jesus. I mean, marinig mula kay Jesus, ano? Upang nang sa ganon ay maparatangan siya at makasuhan ng lubusan. Pero naniniwala ako na ito ay nasulat sa Biblia about taxation upang magkaroon tayo ng tamang perspektibo din o pananaw. Okay? The right perception or perspective regarding our relationship with the governing authorities. Yan. Sa panahon po natin ngayon, aminin ko po sa inyo totoo, marami pong mga Christians ang hindi pare-pareho ang kanilang opinion pagdating dito. Kaya tingnan po natin kung anong masasabi ng ating Panginoong Hesus. Kasi tinanong din po ang ating Panginoong Hesus ng kanyang opinion patungkol dito. Kaya nga po ang aking pong pinamagatan sa umagang ito na ating pag-aaralan is how do we regard government and faith? Okay? Paano natin titimbangin ang gobyerno o ang pamahalaan at ang pananampalataya? Okay? Kasi there are times na hindi natin yata alam at meron pong ilang mga religious groups ang hindi po umaayon sa takbo ng gobyerno. Alam niyo po ba na may mga religious groups na hindi po kumakanta ng lupang hinirang? Alam niyo po ba yon? May religious group po na pagka noong araw sa opisina namin kasi pagka lahat required umattend ng flag ceremony, di ba? At pagka ikaw ay kakanta ng Bayang Magi, kailangan nakatayo ka niyan. Nakalagay sa ang kanang kamay mo sa kaliwang dibdib. Ay hindi po sila mapapaganon. Dahil para sa kanila, yan po ay idolatry. Okay? So, may issue pong ganito. Kaya nga po, tingnan natin kung ano turo ng ating Panginoon patungkol dito. Okay? So, may kanya-kanyang issue pat ang mga religious groups dito sa Pilipinas. Meron pong isang religious group namin dati sa opisina namin na hindi naniniwala sa Pasko. Okay? So, yung opisina nagbibigay ng Christmas bonus. Kakantsawan sila ngayon.
Yung mga ayaw na hindi naniniwala sa Pasko, teka, ba't ka tatanggap nito? Hindi ka naman naniniwala sa Christmas. So wala kang Christmas bonus. Di ba? Kaya nga yung Christmas bonus po, napalitan na yan ng productivity incentive bonus or year-end bonus. Okay? So, makikita po natin na ito pong issues na to, political issues, ay in-address po sa Bible din para meron tayong guide kung anong gagawin natin. Sa ating panahon ngayon, nako, malapit na naman po eleksyon. Ayan. At kuminsan, pagdating ng eleksyon, marami po mga Christians ang nagkakawatak-watak. Bakit pagdating sa gobyerno, nagkakaiba-iba tayo ng pananaw? Kaya nga po, natutuwa ako dahil iniligay din to ng Panginoon sa Biblia upang maging gabay natin. How do we regard government and faith? So tingnan po natin ngayon yung setting, yung pinaka-senaryo, bakit naungkat ang issue na to. Sabi po sa Matthew 22, verse 15 to 16, yung ating pong binasa kanina, then the Pharisees, after Jesus, talking about the Pharisees at saka sa crowd tungkol sa kingdom of heaven. Okay? The kingdom of heaven is like, yung merong isang hari na magpapakasal ng kanyang anak. Yun yung huling senaryo na napag-aralan natin. After telling those parables, eto na ngayon, may mga ilang Pharisees nag-lay plan to trap him in his words. Okay? They sent their disciples to him along with the Herodians. Okay? So, siguro tingnan muna natin. Siguro alam ng lahat kung ano yung mga Pharisees. Pag sinabing Pharisees sa Bible, ito po yung mga religious leaders. Sila yung nagpo-promote ng God's law. Sila yung nagtuturo sa mga synagogue ng kautusan ng Diyos. Particularly, of course, sa Old Testament. At mahigpit sila pagdating sa pagsunod sa mga customs and traditions. Kaya lang, yung pong tinuturo nila na God's law ay may perversion na. Meron ng konting distortion to suit their own needs, mga Pharisees na to. Kaya nga, they use their authority to twist God's law for their own advantage. Okay? Kaya nga, nalulungkot tayo na mapakikita sa pagpasok ni Jesus sa templo na yung mga Pharisees, pinahintulutan yung mga money changers. Okay? Para magbenta ng mga hayop na walang dungis daw, para yun ang ialay, at yung mga daladala nila ay tatanggihan at hindi kailangan bilhin nyo to kasi may mga problema, may mga defect, yung mga dala yung mga hayop. So mayroong corruption na nangyayari sa loob nitong religious group na to. Okay? Now, si Jesus, siyempre nagtuturo siya at alam ng mga Pharisees, naalala nyo ba, 2 Sundays ago, alam ng mga Pharisees na sila ang pinariringgan ni Jesus. Okay? Kaya itong si Jesus ngayon ay gusto nilang paratangan. Gusto nilang mahuli, matrap sa kanyang mga salita, sa kanyang mga itinuturo. Kasi lagi silang napapahiya dahil kay Jesus. At galit na sila dito kay Jesus. Pero hindi nila magalaw si Jesus kasi si Jesus ay considered na prophet ng mga tao. Kinikilala ng mga tao, ng crowd, na si Jesus ay prophet. Kaya hindi nila basta-basta magagalaw. Kailangan ngayon nila mahuli si Jesus sa kanyang mga salita upang nang sa ganon, siya ay maparatangan talaga na against the people. Okay? Ang mga Pharisees din naman, the people are also putting high regard pagdating sa mga Pharisees. Pero kinukonsider nila si Jesus as a prophet, kaya hindi nila pwede magalaw. So ngayon, nagplano sila na itrap si Jesus. But this time, ang pagpaplano nila ay sinama nila ang mga Herodians. Okay? So, magkaiba po itong dalawang ito. Kasi ang mga Pharisees po ay religious leaders, ang mga Herodians, isa pong uri ng political party.
Okay? Ang mga Pharisees po, nag-o-oppose sila sa Rome. Ayaw nila ng Rome kasi they do not want to submit to a Gentile power. Siyempre, ang submission nila sa Diyos lang, sa divine power. Kasi ang Rome, kinukonsider nila si Caesar. Okay? Ang Caesar po, title yon, ano? Meron pong Augustus Caesar, Julius Caesar, Tiberius Caesar. Okay? So, yung Caesar power yon. Okay? Title. Okay? Na mayroon pong connotation of power. Rome considered Caesar as God. Okay? Diyosan. Okay? At syempre, yung mga Pharisees, ayaw nilang ibigay ang kanilang pera para kay Caesar o sa Rome. Mas gusto nila gamitin yung pera nila sa sarili nila, sa mga kababayan nila. On the other hand, yung mga Herodians, okay, during their time, ay mga members ito ng tinatawag nating Herod's political party. Ayan. Si Herod po kasi, half Jew siya, at siya po ang ginagawang puppet king ng Rome para mag-rule sa Judea o sa ano pa mang mga lugar. Okay? So si Rome, pipili siya ng mga half Jew or Jew na sasabihin nila na, ikaw ang magano dyan, mamuno dyan. Pero sila ang may hawak talaga doon kay Herod. Okay? So, parang ito ngayon yung power nila Herod ay nanggagaling lang sa Rome. Nakadepende lang sa Rome. Kaya yung mga Herodians, sinusuporta nila ang mga Herods at sinusuportahan nila ang pro-Roman policies. Ayan. Kaya magkaiba sila ng mga policies. Okay. Magkaiba sila ng Pharisees kasi yung Pharisees galit o nag-uupo sa Rome. Itong mga Herodians sumusuporta naman sa Rome. Okay? Bakit? Kasi yung Herod na sinusundan nila, yung party nila, political party nila, sinusuportahan ng Rome. Si Rome ang siyang nagbibigay ng authority sa mga Herod para pangunahan ang Judea. So, sila ang nasa political party. So, again, itong dalawang ito, magkaiba, pero biglang nagkasundo. Sabi dyan, the Pharisees went out and laid plans to trap Jesus in His word. They sent their disciples to Him along with the Herodians. Nagkasundo yung dalawa na magkaiba ng opinion pagdating sa politics. Okay? Magkaiba sila ng opinion. Pero, nagkasundo sila. Bakit? Meron silang common interest. At ito ay pabagsakin si Jesus. Okay? So, makikita po natin na ang intention nila ay kung paano itatrap. Nandiyan na po sa verse na yan, ang intention nila, to trap Him in His words. So, nung lumapit na sila kay Jesus, eto na ngayon ang pambungad nila, ang kanilang introduction. Teacher, they said, we know you are a man of integrity, and you teach the way of God in accordance with the truth, and you aren't swayed by men, because you pay no attention to who they are. Nakita niyo po yung introduction nila? Flattering, no? Okay, parang ang intention nila to trap Him in His words. Pero ang introduction nila kay Jesus is, alam po namin, Guro, na kayo ay man of integrity. Wow, parang pinupuri nila, no? Pinupuri nila ang ating Panginoong Yesus. Okay? Parang lumalabas na sila ay admirer. Okay? Instead of opponent. You teach the way of God in accordance with the truth. Ayan. And you aren't swayed by men. So parang they are now trying to seek counsel to a very competent authority na mukhang maganda ang katayuan with integrity, teaching the way of God, and no favoritism. He's not swayed by men. So, siguro, ang iniisip nila, pagka ganito naging approach natin,
Baka si Jesus ay magbaba ng kanyang mga defenses. Maging vulnerable. So ito po yung mga tinatawag nating, ano ba sa Tagalog na tawag doon? Pabalat bunga ba? O hypocrisy. Di ba? Hypocritical no? Alam mo ang intensyon Kaya nga ang Bible, alam naman din ni Jesus kung ano intention nila. Pero ang Bible, pinakita na sa atin kung ano intention, to trap Him. Pero yung introduction, yung sinasabi, parang hindi naman Kasi parang okay nga sa kanila si Jesus. Kasi parang nire-respeto nila, ginagalang nila, meron silang mataas na pagtingin, parang dependable si Jesus. But yet, alam naman natin, yung intention nila masama. So, ito po isang, sabihin natin, manipulative ploy. Bagamat yung manipulative ploy nila, yung sinabi nila tungkol kay Jesus, totoo yun as far as Jesus is concerned. Jesus is indeed a man of integrity, one who teaches the way of God, and no favoritism. Pero sa kanila, ano lang yon? Flattery. Pabalat bunga lang yon. Hypocritical. Yet, ano naging response ni Jesus? Sabi, nang lumapit sila kay Jesus, sa verse 17, tell us then, what is your opinion? Ayan, tinatanong na si Jesus ng kanyang opinion. Is it right to pay taxes to Caesar or not? Sa atin ngayon, very opinionated po ang iba't ibang Christian groups pagdating sa ating relationship sa gobyerno. Siguro maging sa mga political parties, magkakaiba tayo. Right? Kahit po kami sa pamilya mismo namin, magkakaiba kami ng binoto noong nakaraang presidential election. At nakakalungkot kung halimbawa sa loob ng church, magkakaroon ng pagtatalo-talo dahil sa hindi tayo pare-pareho ng political inclination. Pero dito, ang tinanong nila kasi, specific, taxes. Is it right to pay taxes to Caesar or not? Noong pong ang Rome ay na-invade ang Judea, sabi nila ay 6 AD, nagkaroon na po ng taxation sa Israel. At meron daw pong 4 na basic taxation sa Israel. Ang una, yung tinatawag nilang property tax o ground tax. Na kung saan lahat ng kikitain mo mula sa iyong lupa, ibig sabihin, pagtatanim man yan, o ano man ang bunga ng iyong lupa na mabibenta mo, magtatax ka. Siguro sa atin ngayon, hindi naman lahat nagtatanim. Pero si kanila, kasama talaga yun. Sa atin, meron pa rin tayong binabayaran sa lupa. Yung real estate property tax, right? So isa yon. Meron din po silang tinatawag na income tax. Of course, based sa income natin. Kung magkano ang ating ibibigay sa gobyerno. Sa kanila, ang binibigyan nila, yung Roman government. Di ba? Business tax. Tatlo na po yun, property tax, income tax, business tax na yung kikitain nila sa negosyo, pati na po yung mga toll, kasama na yun, yung mga toll na nagtatransport ka ng service tsaka goods, di ba, dumadaan ka sa mga tolls, tax na rin po yun, kasama po sa taxes yun. Business tax. At yung pang-apat, ay yung tinatawag po nilang poll tax. P-O-L-L. Tax. Na itong tax na to, babayaran ng lahat ng citizen. Sa mga lalaki, 14 years old, pag pumata ka na ng 14 years old, hanggang 65 years old ka, magbabayad ka nitong poll tax na to. Sa mga babae, 12 years old hanggang 65 years old, magbabayad nitong tax na to. Poll tax. At itong poll tax na to, ay whether may trabaho ka o wala, magbabayad ka. So, parang wala sa atin
Meron ba? Yung, siguro yung, ano yun? Yung residence, ha? Baka yung VAT, yeah, pwede yung value added tax, ano? Pero yung value added tax, kasama na sa binibili natin, di ba? Pagka bumili tayo, andun yun. Kung wala kang bibilin, wala kang binabayaran na tax. Okay? Pero siyempre, lahat may bibilin ka, kakain, may tax yan. Okay? Lahat no? Pero ito, personal, na magbabayad ka. Kasi citizen ka of Rome. So annually, magbabayad ka nitong tax na to. Kaya lang, siyempre, yung pong binabayaran doon ay maliit lang naman. 1 denarius sa loob ng 1 taon. Pag sinabi po kasing denarius, sa panahon natin ngayon, equivalent po ito sa minimum wage natin. Daily minimum wage. So magkano ang daily minimum wage ngayon? Pagpalagay mo ng 600. Okay? 500 plus na, no? I-round out na natin sa 600. 600 per year ang babayaran mo. So maliit lang, di ba? Okay lang yun kung may trabaho ka. Kung wala kang trabaho. Tsaka starting 14 years old sa mga bata, sa mga lalaki, bayad ka na ng 600 per year. Ganon din ang mga babae. 12 years old, bayad ka na uli ng 600 per year. Whether may trabaho ka o wala. Okay? So ibang klase yun, ano? Bakit? Bakit kailangan ito? Bakit magbabayad ang bawat citizen? Siyempre, may trabaho ka man o wala, gagamit ka ng kalsada na sila ang may gawa. Gagamit ka ng mga ilaw, street lights, na sila ang may na pinoprovide nila. So, gobyerno, ang mga mag-provide din mga to So, kahit na ikay walang trabaho, ay dadaan ka sa kalsada May pakinabang ka sa gobyerno, kaya dapat magbigay ka rin sa gobyerno. So, maliit lang naman yun, 600 pesos sa panahon natin ngayon, di ba? Pero, again, bakit naging issue? Is it right daw kasi? Tama daw ba yun? Ayun. So sa palagay nyo, tama ba yun? medyo pag-iisipan natin, ano? Kasi, as far as Rome is concerned, yung governing authority, legal yan. Bakit? Kami nagpagawa ng kalsada, kami nagpagawa ng mga, kami ay merong mga sahod sa mga kapulisan na magbabantay ng security ninyo, na hindi kayo basta-basta masasakop ng ibang tao. So, protektado namin kayo. So, bawat nila lang ay dapat magbigay, whether may trabaho o wala, ng poll tax. Kung may trabaho ka, bayad ka pa ng income tax mo. Pero magbabayad ka pa rin ng poll tax. So, ganun po ang na research ko, no? So, as far as the Roman government is concerned, legal yun, lawful yun. Kasi sa iba ang tanong dyan is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Lawful as the Roman government is concerned. Pero sa kanila, bakit hindi lawful? Lawful in a sense as far as God's law is concerned. So yung tanong nila dito, is it right for us, citizens of God, ayun, chosen people of God, to pay taxes to Caesar? Yun ang pinaka-implication ng tanong. Tama ba yun? Matuwid ba yun? Legal ba yun? Tama ba sa atin bilang anak ni Yahweh, ng Diyos? Okay? Isang bansang hinirang ng Diyos na magbayad sa Rome nitong tax na to? Yun. Yun po yung palang tanong doon. Kasi nung araw, hindi ko rin masyado maintindihan. Talaga namang lawful dahil, syempre, pinataw ng gobyerno yan. Bakit hindi mo babayaran? Pero yung palang right doon na tinatanong nila, is it permissible for the people of God to express allegiance to a pagan emperor? Parang ganun yun. Bakit? Kasi in the eyes of the people of Israel, hindi papayagan ito ng Messiah. The Messiah would never sanction a foreign rule. Okay? So ngayon, itong si Jesus, pag inopose niya ang Roman government, he would be in a very dangerous position. Okay? Kaya nga, tatrap siya Gusto siyang itrap
Alam nila na pagka sumagot si Jesus ng hindi tama na magbayad tayo, ay nako, sigurado yon. Kaya nga, if Jesus said, no, don't pay taxes to Caesar, the Roman Empire will come after him. Pero pag sinabi naman niya na, yes, you pay taxes to Caesar, the people of Israel naman will come after him. Kasi alam nila na ang Roman Empire pagan at sila people of God. So either way, kung ano yung sasagot ni Jesus dyan, no or yes, talo siya. So parang iniisip na nila, ito na, losing position si Jesus dito. Kaya meron na tayong pang-akusa sa Kanya. Kung hindi ang people of God ang magagalit sa Kanya, the Rome, will hate Him and will come after Him. Kaya mabuti na lang, kung titingnan po natin, ang sagot ni Jesus, una sa lahat, sa verse 18, Jesus knowing their evil intent, ayon, ang inaddress muna ni Jesus, yung intention nila sa pagtatanong. You hypocrites, why are you trying to trap me? So, siyempre si Jesus, nababasa niya kung ano nasa puso natin kung ano nasa isip natin. Kasi Diyos nga siya nagkatawan tao. Okay? So, in-expose niya muna kung ano ang nasa puso ng mga taong ito. Yung inyong bungad, bola lang yun Charot lang yun Ang totoo niyan Gusto niyo lang akong itrap. So, why are you trying to trap me? So, kini-question na agad ni Jesus yung kanilang, hindi yung kanilang honest inquiry, kundi yung kanilang malicious intent. Knowing their evil intent. So, yun ang unang binungad ni Jesus. Then, after that, sinabihan sila, okay, verse 19, show me the coin used for paying the tax. Pakitaan nyo ako ng barya na ginagamit para magbayad ng tax na to. Yung poll tax, na pinag-uusapan natin. At yung poll tax na yon ay isang maliit na silver denarius na ginagamit para tanggapin ng Rome ang kanilang mga taxes. Definitely, meron sariling denomination ng pera ang mga Hudyo. Pero, hindi yun ang tatanggapin ng Rome. Ang tatanggapin ng Rome, yung pera nila. Okay? So, parang sa atin dito, di ba? Bagamat kuminsan, meron tayong mga dollars, pero pagka nagbayad tayo sa gobyerno natin, hindi tatanggapin ng gobyerno yung dollars. Papapalit mo sa peso yan. Kailangan peso. Kasi yun ang pera ng gobyerno. So sa Rome, ang pera nila ang kailangan nilang tanggapin. So ngayon, sabi ni Jesus, pakitaan niyo ako ng perang binagamit natin sa pagbayad ng tax na yan. And, sabi sa verse 19, they brought him a denarius. At tinanong sila, sino naka-picture dyan? Ayan. Whose portrait is this? And whose inscription? At ano nakasulat dyan? Di ba sa mga barya natin at sa mga salapi natin, may mga picture din ng mga presidente, di ba? Okay. So, parang ganon. May picture din. So, sabi nila, Caesar's. Ayan. Verse 21, di ba? They responded, picture ni Caesar. Ayan. Then, verse 21, the very common, cliche. Then he said, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Okay? So, meron po akong picture na na-research mula doon sa, siyempre, yun ang kainaman ng internet ngayon, no? Makakapag-research ka na. Okay? So, nandyan po yung portrait ni Caesar. At meron pong inscription. Okay? Yung sulat sa gilid. At yung likod, ayan, may sulat din sa gilid. Medyo mababasa natin yung sulat sa likod, no? Yung sa harapan, hindi ko mabasa masyado, ayan. Pero yung sa likod, Maxim Pontiff. Okay? Na ang ibig sabihin ng sulat dito sa harapan, Tiberius Caesar, August son of the divine Augustus. At yung pong Maxim Pontiff
highest priest. Ito po yung tinatanggihan ng mga Hudyo. Bakit? Siyempre, si Caesar, ang emperor nila, top ruler, entire Roman Empire, at yung kanyang muka. At ang inscription, hindi lang yung nakamuka no? Ang inscription kasi, Son of the Divine Augustus. Yun ang isang malaking issue sa kanila. Okay? Parang idolatrous talaga. Kasi, Son of the Divine. Siyempre, iisa lang ang divine as far as the Jews is concerned. Okay? Maging sa atin naman. Kaya nga, masalamat tayo sa pera natin. No? O kinuha yun sa Amerika yata. No? Yung mga pera sa Amerika, in God we trust. Alam niyo yan? Merong ganun sa pera nila. No? In God we trust. Dito sa kanila ay talagang divine Augustus. So si Augustus Caesar, anak niya si Tiberius Caesar, nung panahon nito, siyempre si Tiberius Caesar na ang naka-inscribe, ang naka-picture. Di ba sa ating mga pera, di ba, nagbabago din. Pag nagpalit ng presidente, iba na naman ang magiging muka. Sumunod, iba na naman ang magiging muka. Di ba? So ganun din, no? Parang ganun sa kanilang panahon. At ang pangalawa ay merong nakalagay na highest priest. Ayan. So ito po yung naging malaking issue. Kaya nga ang tanong nila, is it lawful for us, the people of God, to pay such to the emperor, to the Rome of emperor, na ang sa kasulat ay divine son, at saka highest priest? Yun ang malaking issue sa kanila. So tama ba to? Kasi, siyempre, sa mga Jews, considered na graven image yan. Idolatrous. At saka, yung inscription, blasphemous. Pero ang sagot ni Jesus, di ba kanina, ay may patungkol sa territory ni Caesar to Kaya nga sabi ni Jesus kanina, give to Caesars what is Caesar's. Bakit? Territory ni Caesar. At sa totoo lang, nakikinabang kayo sa territory ni Caesar. May protection siya against invaders. Of course, yung invaders na yon ay invader din against Rome. Kaya pinoproteksyonan din ni Caesar yung kanyang empire. Pero you are also using the roads. Using his money. Kasi hindi ka pwedeng makipag-trade kung wala ka ng pera ng kay Caesar. Kaya nga, ibigay mo rin sa kanya kung ano nararapat para sa kanya. Nandito ka sa bansang ito, you owe this country some sort of obligation and we need to fulfill it. Kaya give to Caesar what is Caesar's. So yun ang makikita natin ng katalinuhan ng ating Diyos. Hindi siya nahuli sa kanya, dun sa gusto nilang matrap siya, na pag sinagot nila, huwag kayong magbayad kay Caesar. Dahil idolatrous at saka blasphemous ang nakalagay dun sa pambayad ninyo. Ayari siya sa Roman Empire. Pero pag sinabi naman niya, di dapat magbayad kayo. Ano mangyayari? Yung mga Israel, di ba, magkakaroon silang issue. Hindi ba, Lord, yung nakalagay sa inscription ay blasphemous at saka idolatrous? Bakit kami dapat magbayad? Yun ang tanong nila. Is it right for us to pay? Yun pinaka-issue nila. It's not about simply taxation but more on religious aspect pa rin Idolatry and blasphemy. Yet, ang sagot pa rin sa kanila ni Jesus is not don't pay o pay, but rather give to Caesar what is Caesar's. Very brilliant, direct answer sa Pharisees' question without falling into their trap. Kaya nga, kung titingnan natin, Jesus' response gave place for human government. And it must also honor God. Kaya nga, medyo ang unang topic na gusto kong ikwento sa inyo is yung ating attitude towards our government.
Ano dapat nating attitude towards this government na nandito tayo ngayon? Yung principle, the same principle na ina-apply ng mga early apostles, ni Jesus, at maging ng mga Christians nung araw. Anong ginagawa nila noon? At anong principle na dapat nating tingnan sa panahon natin ngayon? Okay? Ang una ko pong nakita is we must also pay the taxes that are due. Okay? So ano-ano yung mga yon? Real estate tax. Okay? Pagka December pa lang yata, pag nagbayad ka na ng real estate tax, may ano yan, no? May discount. Okay? May discount yun. Kasi March ang deadline nun eh. Tama po ba ako? April? March? Okay? So kung March, pagka January, ang alam ko parang noong araw 20% discount pagka nagbayad ka ng early. Okay? Pagkatapos pag March, parang 15 na lang. Pagka 10 na lang pala, 10. Tapos pagka February, 5 na lang. Pagdating ng March, full payment ka na. May mga discount din na binibigay. No? Kaya kami, inaagahan namin agad ang bayad para may discount. Pero hindi lang yan. Annual income tax, business tax. Pagka may business ka, may quarterly percentage tax ka pa. May quarterly income tax ka pa. Kaya mas malaki binabayaran mo pagka nasa negosyo ka kaysa ordinaryong nagtatrabaho ka lang kasi income tax lang yun. Pagka nagbenta ka ng lupa mo, capital gain tax. Pag nag-donate ka ng lupa mo, may donor's tax pa rin. Nag-donate ka na nga magbayad ka pa, may donor's tax ka pa. Wala ka alam biro. Kasi ganun po nangyari sa amin, di ba? Donors, donation, deed of donation. Yet, nagbayad pa kami ng donor's tax. Meron palang ganun, okay? So, lahat halos ng galaw mo, VAT, value added tax, may bayad pa yan. Pagkakain ka, may mga taxes na yan, value added tax. Mabuti na pag senior ka na, tsaka PWD. Ayan. Kasi babawas nila yung 12% VAT pag kamain ka. Doon sa kain mo. Less 12% VAT. Tapos yung neto nun, less 20% kung ikay senior citizen o kay PWD. Kaya malaki talaga ang discount sa mga senior. Okay? Pero meron pa ring VAT na mga taxes, may mga ganitong tayong dapat bayaran. Yet, we need to pay the taxes due to us. Alam nyo, hindi lang si Jesus na nagsabi nito eh. Maging si Paul sa kanyang sulat sa Romans chapter 13. Si Paul ang may sulat nito. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also because of your conscience. This is why you pay taxes. Hindi ka ba nakukonsensya? Gumagamit ka ng kalsadang ginawa ng gobyerno. Parang baliktad no? Sasabihin kasi, hindi, galing naman sa taxes namin yan eh. Kaya nga ka nagbibigay ng taxes para makagamit ka ng tapos maghahanap ka sa gobyerno ng mga wala man lang silang ginagawang kalsada. Nagbabayad ka ba ng tax mo? Kasi doon naman kukunin ng gobyerno yan eh. Okay? Kaya parang umiikot lang yan eh. Okay? Kaya nga this is why you pay taxes eh. For conscience sake eh. Okay? For the authorities are God's servants who give their full time to governing. Give everyone what you owe him. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Even in a pagan empire o in a pagan government. Si Paul, nung sinulat niya to sa mga Christians ng Rome, under sila sa isang pagan empire. Or sa atin, secular form. Yung ating modern day government, di ba? Iba-iba nga lang, no? Pero lumalabas na itong mga government, they function as a minister of God. For our good, supposedly, for our good. If we do good, and sila ang magtatanggol din sa atin, okay? Pero alam naman natin, walang gobyerno ang perfect. All government, human governments, are imperfect. Pero generally, they must promote justice and good order. Okay?
Para na sa ganon, lahat tayong mga mamamayan ay maging masaya, magsagana, okay? Ligtas at mapayapa. Okay? Kaya nga kailangan, we must subject ourselves to pay taxes. Okay? Pero, ang tanong siguro, bakit nga ba talaga tayo nagbabayad ng taxes sa gobyerno? Sinagot na natin kanina yan. Kasi yung bayad natin, yun ang pang-build nila ng mga roads, ng bridges, pambayad nila sa mga police force, sa mga, kasi alam niyo po, no? Mga parks, no? Sa lahat ng mga ginagamit natin dito. Okay? Sa National Library. Okay? So, yun po ang dahilan kung ba't tayo nagbabayad ng taxes. Okay? Ang problema, ang problema, kung yung gobyerno, yung mga officials, yun ang issue natin, no? Sa panahon natin, ngayon, yun ang issue, Okay? Kung yung mga officials, hindi ginagamit sa tamang, sa kalsada o sa kung ano pa man, kundi sa kanilang pansarili. Ayun. Pag-uusapan natin, siyempre, mamaya din yan. Okay? So, yun ang unang nakita ko na dapat na attitude natin towards the government. Pay taxes. Kaya nga kung hindi po tayo nagbabayad ng ating mga buwis, ay medyo may pananagutan tayo doon. Pero ang pangalawa na nakita kong Christian attitudes toward the government is to obey the rules, of course. Susunod tayo sa mga panuntunan. Okay? Siyempre, pagka ikaw ay sumuway sa traffic light, ay asahan mo. Naalala ko tuloy nung araw, di ba? Parang merong isang in-interview na, bakit hindi ka sumusunod sa batas trapiko? Na TV yun Hindi, sinusunod ko yung aking boss. Sino ba ang boss mo? Si Jesus. Patay tayo doon, pati si Jesus dinamay may ganun, di ba? Napanood nyo ba yun sa TV? Years ago yun. Ako, grabe, sabi ko, ano ba yan? Pati si Jesus dinamay. Bossing daw niya si Jesus, kaya hindi siya sumusunod sa batas trapiko kasi si Jesus ang boss niya. Mabuti na lang, siyempre naka-TV kasi, kaya yung police officer, hindi rin nagkaroon ng no? Hindi niya pinakita yung kanyang arrogance. Kasi meron ibang mga police officers, mga arrogante din, di ba? Pagka hinuli ka, no? Di mo ba ako kilala? Ito na, di ba, mga ganon, di ba? Pero again, no? Okay? May mga ganitong issue. We need to still obey the rules. Sabi sa Romans 13, verse 1 to 4, everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. Lahat daw ng governing authorities, ang Diyos ang siyang nag-establish nito. The authorities that exist have been established by God. Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but those who do wrong. Kung ikay gumagawa ng mali, ay matakot ka. Pero kung ikay gumagawa ng tama, ay wala ka naman dapat katakutan. Okay? Pero ang tanong, what if the government is bad? Yun ang isang tanong, di ba? Kasi the authority is instituted by God and, sila ay, kumbaga sa sila ay gumagawa ng mabuti para sa mamamayan, kaya kung ikay gumagawa ng masama, matakot ka. Paano kung yung gobyerno mismong masama? Yun ang isang malaking issue sa panahon natin ngayon. Yung bang, the government is so terrible that it's not worthy of our submission. Yon. And there are people today who think that yung submission natin sa authority is simply based on their performance. Hindi, ayos sila corrupt din sila Paano tayo magsusunod sa kanila? Alam niyo po, wala pong binanggit kasi doon okay? Instituted by God lang. Walang sinabi na sila ay dapat gumagawa ng mabuti. Para ikumpara natin sa
sa submission. Submission kasi ang ginamit na term, no? Sa submission ng isang anak sa kanyang tatay. Daddy, I will obey you if you prove yourself worthy of my obedience. Meron bang ganun? Parang wala di ba? Authority ang tatay di ba? Authority ang magulang. Or authority ang may authority ang husband and wife sa isa't isa. Pero ang sabi sa husband, sa wife, submit to your husband. Hindi ako pwede mag-submit sa iyo. Bakit? Hindi ka karapat dapat na yan. Kasi salbahe ka. Ganun din ngayon sa gobyerno. Pwede ba yon? Pwede ba nating iangkop yun? Pare-pareho po yung term na submission doon. Ano? Pag sinabing submission, to rank yourself below the authority. Hindi ka aangat. Kung dito ka lang, susunod ka lang kung ano sasabihin. Okay? So ngayon, pwede ba sabihin ng anak yon? Daddy, dahil salbahe kang tatay, hindi ako susunod sa iyo. Sino naman ang nagtuturo sa atin ng ganon? Yeah? Wala yatang magtuturo sa atin ng ganon. Actually, tinuturo ko nga sa counseling If your parents failed you, don't fail them. As far as the children is concerned. Okay? If your parents failed you, kahit ang pamilya mo galing sa isang broken family, tapos mamumuhi ka sa magulang mo, no. Don't fail them. Okay? Kahit na ano pa mangyari. And the Lord will bless you. Okay? So, meron po kasing nangyaring ganun na shinare ko itong aking principle na to, na nakalakihan nung bata ako, na if your parents failed you, don't fail them. Meron akong isang estudyante na pinost niya sa timeline niya yon. If your parents failed you, don't fail them. Pinost niya sa timeline. May mga kaibigan siya ngayon na nag-react. Kasi, sino na isabi niyan? Bible ba yan? Sabi ng mga hindi agad sinabi kasi kung saan galing yung quotation na yan Hindi ako kinote na from Pastor Vic Bito o from our counseling class. Wala Kaya tuloy, binati ko siya. Sabi sa kanya, paano kung halimbawa ang magulang mo, iniwan ka? Ayan. Siguro yung mga ganyan, kung ayos lang ang pamilya nyo. Pero pag iniwan ka, hindi mo makukuhang magsabi ng ganyan, don't fail them. Okay? So, kinausap ako ng estudyante kong yun. Tapos, sinare ko sa kanya ang mga issues patungkol dito. Sinabi ko rin sa kanya, galing din ako sa isang broken family. Okay? Pero, I won't fail them kahit na sila ay nagkaganon. Okay? The same is true sa governing authorities natin. If our government failed us, dapat nga as Christians, dapat ipakita pa rin natin na itong government na to instituted by God, dapat ituwid natin, pero not to the point na magkakaroon tayo ng civil disobedience. Okay? Parang hindi tinuturo ng Biblia Okay? Kung titingnan natin sa panahon nila Paul, sa panahon nila Jesus, yung governing authorities nila doon, very corrupt, blasphemous, terrible man, si Caesar. Okay? Pinapapatay nga mga Christians. Immoral. They call themselves divine gods. They hate Christians. Pero anong sabi nila? Submit to the governing authorities. Pinapapakain nila sa leon ang mga Christians. Kinukrucify. Nilaragari. Binabalatan. Tapos tatakpan ng mga balat ng hayop para sa ganun. Yung ibang hayop, yun ang hindi perfect ang government nung panahon ni Jesus. Yung nga mismong Roman government ang nagpapako kay Jesus. Okay? Pero ang sagot lang ni Jesus sa kanila, render to Caesar what is Caesar's. Submit to these governing authorities. Okay? Okay lang, tayo dapat magpasalamat kung ang gobyerno natin ay maganda structure, may law, may order. Pero dapat ang mga Christians, kung ako tatanungin at galing po ako doon nung ako po hindi pa Kristiyano galing po ako doon sa pagiging aktivista. Okay?
Nakikwento ko na sa inyo na may mga meetings kami na may mga baril na kami sa harapan, na tinatanong na kami isang-isa, nakahanda ka na bang humawak niyan? Okay? Ang nasasagot ko lang noon, gusto pong makatapos ng pag-aaral. College days ko yon. Okay? Talagang ganun. Okay? May mga ganung issues noon. Pero, isa pang kinatatakutan ko, yung father ko, nasa military force. Tapos kaming dalawa magbabangga dahil lang doon. Okay? Para sa akin, mas mahalaga relationship namin ng tatay ko. Okay? Anyway, ang dami pong kabatch ko noon sa PKKK, Pambansang Kilusan ng Kabataan para sa Kalayaan, ang nangamatay. Okay? So, inispera ko ni Lord. Siguro may purpose si Lord para magamit niya pagdating ng araw at maipaliwanag na it's not about rebellion. Still, it's about submission. Pero of course, pagka ang gobyerno may ginawa silang hindi maganda sa ating bansa, pananagutan nila sa Diyos yun. At ilan ang nakita natin na pinanagutan. Okay? May pananagutan yon. The officials will be accountable to God. Okay? On how they conduct the stewardship, the authority that God has given them. Okay? So again, sa Romans 13, sinasabi ni Paul, napakakurap ng gobyerno na yan. Yet, ano sinasabi niya? Do not rebel against that government. Sabi po sa sumunod na verse, do you want to be free from fear of one in authority? Then do what is right, and He will commend you. For He is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid. For He does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an angel of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Pero kung tingnan nyo, no? Ang mga Christians noon, hindi naman wrongdoer. Faith lang ang pinag-uusapan doon. Pero ano sinasabi? Pinarurusahan pa rin sila ng Roman government. Yet, ano sinasabi ni Paul? Submit pa rin eh. Okay? Submit pa rin. Kaya ang hirap i-reconcile nito. Kasi ako mismo, marami akong mga Christians na kilala na talagang naglalaro sila sa medyo may inclination na sila na maging ganon sa activism. Sabi ko nga sa kanila, alam nyo, Brad, galing na ako dun eh. Nandito na ako dati. Nandito na ako ngayon. Ayoko nang bumalik. Sila kasi nandun sa tendency na gumanon. Sana maintindihan nyo ako. Kasi parang ako parang off sa kanila dahil wala raw akong sariling stand. Stand ko kung ano sinabi ni Paul, ni Jesus. Sa 1 Peter chapter 2, submit yourselves for the Lord's sake to every authority instituted among men, whether to the king as the supreme authority or to the governors who are sent by him to punish those who do wrong. Christians are punished, pero are they doing wrong? Hindi. Kaya nga medyo tayo paano kung ang pinapunish nila, those who are doing right? Christians are punished during that time, and they are doing nothing wrong, but they are just simply sharing word. Okay? Kaya nga po, dapat makita natin ang issue dito. Sabi po sa sumunod na talata, it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish men. So sa ating panahon, I do believe itong dapat nating gawin Do good. Simply obey. Okay? Yes, live as free men, but do not use freedom as a cover-up for evil. Live as servants of God. Show proper respect for everyone. Love the brotherhood of believers. Fear God. Honor the king. Honor those who are in authority. Okay? So pay our taxes, obey the government rules, at ang pangatlo is vote wisely. Hindi po yan ang binabanggit sa Biblia. Hindi po sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, pray for the officials. Ayan. Siyempre, we will vote wisely. Okay? Buboto din tayo. Iboboto natin si wisely. Vote wisely. Hindi pala. Okay?
boboto natin yung tamang tingin natin nararapat. Matuto na tayo. Sana matuto na tayo, ha? Paulit-ulit na lang yung nangyayari sa ating bansa. Bakit? Tayo na rin na may kasalanan eh. Binoboto natin yung mga opisyal na alam naman natin kurap, alam naman natin may ginagawang kalokohan. Bakit sila pa rin ay boboto natin? Para tayong kumukuha ng bato na pinupok natin sa ating... Binigyan na nga tayo ng Diyos ng opportunity na tayo maglalagay sa kanila, tapos tayo pa naglalagay doon sa mga kurap, sa alam naman nating... Kaya, tayo yata may sala doon eh. Okay? Kaya nga, yet, again, kahit na anong mangyari after election, pray for the officials. 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 6. No? I urge then, first of all, that requests, prayers, intercession, thanksgiving be made for everyone. Special mention, no? For kings and all those in authority. Bakit? So that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Kung gusto natin maging maayos, pag-pray natin yung mga government officials na yan. This is good and pleases God, our Savior, who wants all men to be saved and to come to knowledge of the truth. Alam nyo, very familiar tayo, magreklamo, mag-complain, magprotesta, mag-ingay. Pero sabi ng Bible, manalangin. Manalangin. Yeah, wala pong problema na tayo ay magsabi ng ating saloobin. Okay? Pero ayusin natin yung pagsasalita. Yung bang in a way na makakatulong, constructive criticism. Rather than nung parang nag-i-incite tayo ng anger o hatred sa ating gobyerno. Dumating po ang point sa buhay ko noon na talagang sobrang galit ng puso ko sa gobyerno nung unang administration na inabutan natin. Why? Nakita ko mga police brutality noon. Doon kami in-expose. Okay? Nung kami, mga kabataan ng PKKK, dadaling kami doon sa mga release ng tren na may mga ano diyan, may mga squatters, na makikita mo talaga yung police brutality. Talagang galit, nandito sa puso ko noon. Pero naging Kristiyano po ako eh. Pasensya na dun sa mga kasama ko dati. Nabago talaga eh. Okay? Imbis na galit, awa. Imbis na galit, manalangin. Ipapanalangin ko na lang sila. Okay? Yung hindi natin, itong gobyerno to, he is not up to my standard. Okay? Ganito ginagawa nila, ganito ginagawa nila. Bakit? Meron po kami dating isang kilala, ganyan. Bawat pumalit na gobyerno, lagi siyang may reklamo. Walang naupo na hindi niya nireklamuhan. May isang aming kaibigan nagsabi sa akin, alam mo, sigurado ako, merong isang pwedeng umpo na hindi mo rereklamuhan. Sino? Ikaw kaya tumakbo sa pagiging presidente. Sigurado ako wala kang rereklamo doon. Walang halong biro. Diniretso. Kasi bawat maupong tao sa Malacanang, nirereklamo niya, parang pinakikita naman niya na wala siyang pinapanigan. Lahat talaga merong false flaws eh. Lahat naman may sablay eh. Okay? Kaya nga kailangan ipanalangin. How do we know kung sino ang Christians sa panahon ngayon? When everybody is complaining, the Christians are praying. Well, wala naman pong masama na magsabi din tayo ng ating saloobin. Okay? Kuminsan, alam niyo po, kuminsan, naaano ko eh, no? Nagre-resurrect yung luma kong pagkatao eh. Naalala niyo po, nung si Curita, alam niyo po si Curita, isa sa mga kanta nun, yung oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na. Naku, pag kinakanta namin nung araw, nung kabataan namin yan, nakaganyan talaga. Nagpa-concert para kay Curita. Kasi na-stroke po si Curita eh. Okay? Nagpa-concert. Yung isa naming barkada ni Portia nung kabataan namin, dikit ngayon kay Freddie A. So, andun si Freddie A. May mga picture kami ni Freddie A. Paul Galang, si Asin, okay? Banyuhay, okay? Mga old na mga
folk singers natin noong araw. Okay? Naku, nung kumanta si Freddy A. nung bayan ko. Nakaganyan na ako eh. Oh. Nakaganyan na ako doon sa tapos yung iba, naggagayahan na, naggahutan na. Sabi ko, pambira, nag-resurrect yata yung luma kong tao. Kasi talagang may kanta pa noong ang bayan ko na hindi na kinakanta ngayon. Okay? Yung pag-ibon man may layang lumipad, di ba? Kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayang sinisiil bukas ay babangon din. Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Ibon man may layang lumipad, kulungin. Karugtong dati yon, pinutol na yon. Hindi na kinakanta yon. Bakit? Alam naman natin, parang revolusyon talagang hanap eh. Revolusyon talaga, kalayaan talaga, pupula. Wala na ngayon yun. 80s, tinanggal na yon. Hindi na kinakanta. Hindi nyo na marinig yung kantang yon. Kay Pastor Vic na lang siguro nyo marinig yung kantang yon. Pero ganun ang naranasan ko noon. Yet, may natutunan akong bago nung naging Christian ako eh. Pray. 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 Okay? Of course, no? Dapat natin sila ipag-pray, pero hindi natin sila dapat dinodiyos. Okay? Kasi, sabi nga ni Jesus, give to God what is God's. At ano ang dapat na binibigay natin sa ating Diyos, di ba? Nung masagot niya, yung tama. Bakit? Yung gobyerno ba natin namatay para sa ating mga kasalanan? Yun ang isang malaking issue. Sa kanila, sa panahon nila, did Caesar give his life for the people of Israel? Wala po. It is only Jesus. Okay? Kaya nga, give to God what is God's. Kung paano na tayo'y nakikinabang sa mga pagbibigay natin ng ating taxes na supposedly mapupunta sa mga kalsada, sa ating mga paaralan, okay? At kung magkaroon ng maling paggastos ng gobyerno, pananagutan nila yan sa Diyos. Definitely, may kabayaran yan. Okay? Pero dapat pag-pray natin, yet, as Christians, we give God what is God's. And what is that? Our ultimate worship. Our ultimate worship, our undivided obedience, our uncompromised service. So, hindi ko po sinasabi na hindi tayo mag-involve sa politics. Kung halimbawa, ang calling mo, pagiging politician, okay lang yan. But before you become a politician, always remember, you are first a Christian. Yon. Balansihin natin. Okay? Kahit na tayo nasa politics, isipin pa rin natin, Kristiyano tayo. Ang nakakalungkot, mayroong nasa politics na nagsasabing sila'y Christian, pero mapapanood mo sa YouTube, no? Kung makipag-away sa kapwa politician, Parang hindi Kristiyano, nakakatakot no? Natatakot ako sa mga ganun. Alam niyo, ang nararamdaman ko sa kanila, takot, hindi hatred Bakit? Natatakot ako na maranasan nila yung judgment ng Diyos sa kanila Before we become politician, we are first Christians. Yun ang tatandaan natin lagi. Ang ultimate worship, obedience, and service, nasa Panginoon lang. So kahit na ano pa, magkaiba man tayo ng political persuasion, dapat isipin pa rin natin. Magkaroon tayo ng iba-ibang political affiliation. Isipin pa rin natin, una sa lahat, Christians tayo. Kaya baka mamaya, tayo, magkaiba-iba tayo ng gustong iboto Biglang magkakawatak-watak tayo dahil doon. Hindi po yun Si Jesus ang ating ultimate worship, obedience, and service. Let us always the gospel. Remember the gospel first. His love rather than dito. Okay? Kaya yun pong pagkakaiba no? Giving to Caesar what is due to Caesar
pero let us give our ultimate worship, undivided obedience, and uncompromised service sa ating Diyos. Now, ang isang malaking tanong, what if yung loyalty natin sa Diyos nag-conflict sa loyalty natin sa gobyerno? Isa lang sagot doon. Alam naman natin lahat. Put God first. Okay? At alam natin yung kwento sa Daniel chapter 3. So, siguro, hindi na natin, introduction lang yan, no? Nung pinatutugtog ang lahat ng instrumento, lahat kailangan lumuhod. Okay? Lahat kailangan mag-worship. Kaya nga sabi dyan, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, yung image na pinagawa ni King Nebuchadnezzar, lahat sila, pag pinatugtog, yung instrumento, kailangan yumuko, lumuhod at yumuko. Merong 3 lalaki doon, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ayaw lumuhod. Sabi sa kanila, if you fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately to the blazing furnace. Okay? So, anong sagot nila? Si Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king. Ito gusto ko yung sagot nila. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from His hand, O King. But even if He does not, we want you to know, O King, we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Andun ang faith. Hindi lang yung faith na ililigtas ka kasi ng Diyos. Kahit hindi kami iligtas ng Diyos, hindi kami sasamba at luluhod sa image na sinasabi mo. Yun ang faith. Okay? That's the active faith. So alam natin, put God first. Si Daniel, ganun din ang nangyari sa kanya sa chapter 6. Nung siya ay kinikilala bilang leader na, isa sa mga administrators ng Babylonian Empire. May exceptional qualities siya. Okay? Nailagay siya doon. So the administrators and the satraps, yung next slide, tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs. So si Daniel, politician, nandun sa gobyerno, nagtatrabaho, administrator. After nung king, okay, administrator na siya. Isa siya sa mga administrators. Yung ibang mga administrators naiinggit sa kanya at walang makitang flaw sa kanyang ginagawa bilang isang government official. Sabi nila, finally, we will never find any basis for charges against this man unless it has something to do with the law of his God. So, ang ginawa po ng mga administrators na yan, lumapit kay King Darius at sinabi nila, the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or man during the next 30 days, except to you, O king, shall be thrown into the lion's den. So, may utos na. Wala ka dapat dadasalan, kundi yung kay King Darius lang. Pero anong ginawa ni Daniel? After issuing the decree, sabi sa munod na slide, Daniel learned the decree that had been published, went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. So ginagawa na Daniel talaga. Pagkatapos ng government duties niya, uuwi siya sa kanila, luluhod siya at mananalangin. Kahit na meron ng batas ngayon, luluhod pa rin siya at mananalangin. Putting God first. Acts chapter 4, verse 18 to 20. Hindi pinahihintulutan si Peter at si John na magturo o mag-speak about Jesus. Sabi po nila, judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God.
For we cannot help speaking about what we have seen and heard. Okay? So si John at saka si Peter, okay, they have been speaking about Jesus. Hearing about Jesus and speaking about Jesus. Sana sa atin po, no? Kung meron rin lang kung gustong-gusto rin lang natin pag-usapan lagi politika, ay wala po talagang kauwian yan. Laging away lang yan. Kung ang makakausap mo, hindi mo pareho ng ano. Magkakaaway lang kayo. Bakit hindi kaya, why don't you help, why cannot you, bakit hindi mo simulan? Why don't you start speaking about Jesus rather than puro politics na lang? Walang mangyayari talaga. Tatlo lang ang dapat mong gawin pagdating sa politika. Pay taxes, obey the rules, pray for them. Yung complaint natin, walang mangyayari doon. Yung ranting natin, walang mangyayari. Okay? Pero kung magpipray tayo, mas mabuti pa. At mas mabuti pa sila, share natin yung mga government officials na to. Katulad ng ginawa ni Peter tsaka ni John. We cannot help speaking about what we have seen and heard. Ganun din kay Peter tsaka sa other disciples, no? Sa Acts chapter 5. Okay? They have been questioning at saka they have given strict orders not to teach in this name. Sabi ng mga ng Sanhedrin, wag na kayong magtuturo patungkol sa pangalan na to. Pangalan ni Jesus. Kasi you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Kasi sila nagpapatay, no? Bagamat ang Roman Empire ang pumatay, ang nagbitay, ang nagpako, pero sila ang nag-lead para siya ay mapako. Peter and other apostles replied, we must obey God rather than men. So pagkaroon po na, wala pong magiging problema. Nagkaroon ng government rules na hindi na umaayon sa pananampalataya, ayon, doon ka na ngayon magsimulang magsabi ng, I would rather obey God than men. Doon ka na magsalita. Okay? Nakakalungkot kasi marami pong mga gano'n na wala nang ibang gusto o paboritong kwentuhan kundi politika. Walang mangyayari po doon. Okay? But rather, obey God than man. Okay? So as a challenge po, so everyone, dahil alam ko po, dapat naging malinaw sa atin ito, yung pong phrase na give to Caesar what is due to Caesar and to God what is due to God, naging cliche na po ito from the past. But it can stand as principle even today in order for us to be guided on how to regard government rules and faith standards. When the two are in conflict, we must always stand on the basis of God's commands and truth. Ganun lang po kasimple yun. Wala pong mahirap sa pagsunod, both in the government and in God. Pagka may conflict, put God first. Manalangin po tayo. O Lord, pagpasensyahan mo po kami, Panginoon, kung meron po kami mga kapatiran na nagre-rebelde po laban sa gobyerno in a way na dahil marami nga namang corruption na nangyayari. Pero ikaw naman po ang siyang may final judgment sa kanila. Kaya we will still pray for them, Lord. We will do our duties as citizens of this country, pero we will also do our duties as your children. Whenever there will be conflict between the two, alam po namin kung saan kami dapat tumayo. At ito ay sa iyong mga salita.
Lord, patuloy namin dinadalangin sa iyo ang aming gobyerno. Alam po namin, Lord, there is no perfect government. Yet, Lord, alam din po namin na kung kami po kung ipapanalangin po namin sila, pwede pong magkaroon ng himala. Pwede pong magkaroon ng transformation sa aming society. Rather than keep on complaining, ranting, and rebelling. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Yet, Lord, we will do our duty. We will do our part. Kung meron pong kailangan i-expose, expose po namin. Pero hindi naman to the point na magre-rebelde. But rather, to correct the wrong na nakikita namin, kung ano man ang nakikita naming mali sa aming gobyerno. Salamat po sa gabay ng iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin ng lubusan kung ano po gagawin namin. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Gabayan mo po kami at ikaw po ang matanghal sa aming mga buhay bilang iyong mga anak. Salamat po. Salamat po. Sa iyo po ang papuri, O Diyos, luwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen.